So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron tayo ditong update nga po regarding po kay Kibuloy. Okay. So, ngayon, alam naman po natin na marami po kasing mga senador ang kumakampi po talaga kay Kibuloy. So, di ba naalala natin, si Robin Padilla, pinagtanggol si Kibuloy. Si Amy Marcos, pinagtanggol si Kibuloy. Si Francis Tolentino, pinagtanggol si Kibuloy. At ngayon, nagsalita naman ngayon si Panelo. Ang sabi naman ni Panelo, si Bongo naman daw po ay kumakampi rin kay Kibuloy, yun nga lang hindi lang pinapublic. Yon. So ngayon mga ka-Streetwise, no, tulad nga po na sinabi ko po kanina, ako binoto ko to eh. Si JB Ejercito, binoto ko to. Di ba hindi siya kasama sa unit team, di ba? Pero binoto ko siya. So kasi mga kababayan, ang sinasabi ngayon ni JB Ejercito ngayon dito, okay, para kay Senador JB Ejercito, magandang humarap na rin si KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy sa ikinakasang pagdinig ng Senado para matapos na ang usapin. Ito ay upang marinig ang dalawang panig hinggil sa mga aligasyon na binabato sa religious leader. Actually mga ka-Streetwise, ito sobrang fair nito. Sobrang fair nito. 'Di ba? Kasi kapag humarap si Kibuloy, hindi actually totoo to. Si Jinggoy hindi ko siya binoto, si Jinggoy, hindi ko binoto si Jinggoy. Mas pinili ko pa si JB Ejercito iboto nung eleksyon. Oo. So ngayon mga kababayan ngayon, sobrang fair kasi nito. Kasi kung pupunta talaga si Kibuloy sa hearing po sa Senate at mapatunayan niya na mali-mali yung aligasyon laban sa kanya, ang masisira dito si Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros masisira dito. So ngayon, bakit ayaw humarap ni Kibuloy kung hindi totoo yung mga aligasyon? So ito panoorin natin to ito sinabi ni JB Ejercito, no? Para matapos na rin siguro. Baka magandang umarap na rin. Pero I'm not mahirap kasi maganda lang talaga marinig both sides, no? Siguro I'm hoping that si Pastor could already clear his side. So unfair din naman kung isang side lang ang naririnig, no? So again, I think yung naman ni Presidente is for Pastor Kibuloy to be able to give his side, para naman hindi one-sided yung pong naging hearings. Di ba mga kababayan, ganito dapat yung senador regarding po sa issue ni Kibuloy. So kasi mga kababayan kasi, ito talaga fair talaga to. Ako mga kababayan, no, pag si Kibuloy humarap sa Senado at napatunayan niya doon na sinungaling yung mga hinarap ni Risa Hontiveros, kasi ngayon ang sinasabi ngayon ng kampo ni Kibuloy, mga bayaran daw po ni Risa Hontiveros 'yon. Yung mga humarap doon. So ayan po yung bintang ngayon ng kampo ni Kibuloy, mga bayaran lahat 'yan. So ngayon, kung mapapatunayan ni Kibuloy doon nga po sa hearing na mga bayaran niyang mga 'yan, ang masisira dito si Risa Hontiveros. Di ba galit ka kay Risa Hontiveros? Di ba si Kibuloy galit kay Risa Hontiveros? So ito na yung pagkakataon para mapatunayan niya na hindi karapat-dapat si Risa Hontiveros diyan sa Senado. Di ba? Yun nga lang kasi mga kababayan, ako tatanggapin ko talaga kung mapapatunayan ni Kibuloy na wala siyang kasalanan, tatanggapin ko talaga yun. Kahit ayoko sa kanya. Wala napatunayan ni Kibuloy na na talagang wala siyang kasalanan, di tanggapin natin. So ngayon, paano nga natin malalaman yung totoo kung ayaw niya humarap? Itong statement nga po ni JB Ejercito, napaka-fair nito. Kasi kung kukumpara natin, kung kukumpara naman natin dito sa statement na to ni Super Tae, i-compare nyo lang, tinan ninyo kung gaano ka-bullshit to. Okay. Ma'am, si Presidente, siya na mismo nag-advise kay Pastor Kibuloy na sana humarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation laban sa kanya. Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng Pangulo? Well, alam
alam naman natin na talagang kapangyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng subpoena, talagang fundamental power yan. Pero alalahanin natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibuloy. Mabait siya sa atin at higit sa lahat talagang tumutulong sa napakarami. Kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. So, nalungkot ka rin ba, ma'am, na meron siyang mga allegations? Alam niyo yung O yan so mahaba kasi. So yan di ba? Tayo kasi mga ka-streetwise, ang gusto natin malaman natin yung katotohanan tungkol kay Kibuloy. Pero ito kasi, ang ginawa kasi ni Amy Marcos dito, 'di ba? Pagtatanggol. So para saan pa yung hearing? 'Di ba? Para umattend si Amy Marcos sa hearing na 'yan, kung sakali mang gusto niyang umattend, kung nakapagdesisyon na siya. Kasi ito lang mga kababayan, sabi ni Amy Marcos, mabait daw po, tumutulong. Hindi naman kasi porket na mabait ako kay Inaro, ibig sabihin nun, mabait na rin ako kay Jocelyn. Hindi naman ganoon 'yon. Kasi mabait si Kibuloy sa mga politiko. Mabait si Kibuloy sa mga government officials na nauto niya. Pero sa mga members niya, may allegation tayo ngayon doon na kailangan niyang harapin. So medyo bad trip lang kasi mga kababayan, kasi bukod nga po kay Amy Marcos, ito pang si Robin Padilla. Pati naman si Robin Padilla naman ngayon, 'di ba? Nagbabala si Senador Robin Padilla, nasisiklab ang kaguluhan sa bansa kapag ipinaaresto ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Jesus Christ! Anong klaseng utak yan? Ayan oh. Ay, Diyos ko. Di ba makita na ngayon natin dito, yung sa pagkakataon lang na to, yung political maturity po ni JB Ejercito kumpara po sa dalawang senador na to. Kasi si JB Ejercito po kasi, humarap siya para malaman ang katotohanan. Ito nakapag-decide na ipagtatanggol si Kibuloy At saka mga kababayan kasi, meron pa yan Pati si Francis Tolentino, isa rin yan. Isa rin yan na nagtatanggol kay Kibuloy. So ito panoorin natin to Sige. Na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos, akala ko matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady, akala ko matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session na nagliligwak kayo ng drug, sumisingot kayo ng drug habang nagsesex orgies kayo? Totoo ba ito? Totoo bang kayo ay may mga session ng nagarkila kayo ng mga voodoo expert from Africa? Pagkatapos mga witchcraft sa India at ang inyong session Martis at pagkatapos Biyernes diyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. O yan mga kababayan, okay. So ito na naman yung allegation ni Kibuloy. Alam ko napanood nyo na to So di ba, si Kibuloy, anak ng Diyos, pero takot sa kulam. Di ba? Tapos, ang sabi ni Kibuloy, meron siyang allegation na si PBBM at si Lisa Marcos nagdodroga sa Malacanang at nakikipag-orgy. Actually, tinanong si ano rin dito, tinanong din dito si si Amy Marcos. Pamamaraan. So, nalungkot ka rin ba, ma'am, na meron siyang mga allegations against the President and the First Lady na parang nakikipagsabuatan ba sa Amerika? Alam niyo yung maraming nagsasabi, yung tungkol kina Presidente Duterte, tapos yung kamag-anak nila, ganun din sa kay Pastor Kibuloy. Alam mo, kasi talaga namang tumulong sila sa lahat ng ginagawa ng administrasyon para panalo yung administrasyon. Pagkatapos may ganito, yung may, allegedly, pang-aape. Kaya
In a way, naintindihan ko, nalulungkot ako, pero naintindihan ko kung bakit sila nagsasalita ng ganyan. Ano sa tingin yung dapat Tingnan nyo mga kababayan, di ba? Oh. So, ang daming aligasyon ni Kibuloy na si PBBM daw ay at saka si Lisa Marcos magdodroga at saka nakikipag-orgy. Tapos ngayon, ang sagot naman ni Amy Marcos, nalulungkot ako pero naintindihan ko. Kapatid ba talaga to? Marcos ba talaga to? Hindi nga, di ba? Nung napanood ko to, parang napa-facepalm na lang talaga ako. Putang ina, sabi ko. Anong klaseng sagot 'yun? O di ba? Buti pa nga si JB Ejercito hindi ganito eh. So ngayon, abangan natin sa March 5 kung ano talaga yung mangyayari. Kasi mukhang kapag hindi po talaga pumunta si Kibuloy sa March 5, wala na. Bagsak na po yung arrest warrant niya. At may karapatan po yung Senado na gawin yon. And then, meron pa siyang hearing sa SMNI na may subpoena na rin at pag hindi rin po siya umattend, bagsak na naman po yung arrest warrant doon. Ayan, di ba? So ngayon, biglang nagpapaano pa nagpapabugtong-bugtong pa kung saan daw siya nakatira. Tama ba? Actually, totoo yan. Aksaya na sila ng pondo. Dapat nga buwagin na yan eh. Yun nga lang, para buwagin ng Senado, kailangan ng charter change. Di ba? Ano lang yan. So yun mga kababayan, no? So dyan po sa team replays. So ano masabi nyo nga po dito sa ginawa nga ni Amy Marcos na pagsagot regarding nga doon sa aligasyon ni Kibuloy na ang sabi niya nga, nalulungkot ako pero naintindihan ko. At saka regarding naman dito kay JB Ejercito, in my own opinion, mas pabor ako doon sa gusto niya na umattend lang si Kibuloy. So ngayon mga kababayan, kahit papaano, mayroon tayong nakita na isang senador na gustong pa-attendin si Kibuloy. Hindi lang si Rizon Teberos. Kasama na po dito si JB Ejercito. Yan. So pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So thank you po sa mga team replays at yan po sa magko-comment. No? So thank you po mga kababayan.